Nako, mga sangkaiyari ngayon itong sila Harry Roque pinaghahanap na at dadalhin na po dito sa Pilipinas. Yo guys, what's up? This is me and we are back sa ating vlog ngayon. Kamusta po kayo mga kababayan? Ngayon nga mga sangka, ito yung balita, no? Ito mga involved sa Pogo, hinahanap na. At alam naman po natin na itong si Harry Roque ay kabilang po dyan. Ngayon mga sangkay, kung nung una, pa-relax-relax lang po ito. Ngayon mukhang kinakailangan na po niyang magtago sa kailaliman ng kalupaan. Kasi nga po mga sangkay, hahagilapin na po siya. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. At nakarating na nga po tayo sa 1.59 million subscribers. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Hunt for Ong, Roque at Baterna. Aarestuhin ang natitirang Pogo personalities. Ito na yun, mga sangkay. Ito na yung paghihiganti ng mga Pilipino. Talagang grabe itong si PBBM ngayon. No? Seryoso po talaga eh. Kasi, ano to eh, mga sangkay. Kumbaga, ito po yung pinaka-highlight ng kanyang administration. Siyempre, maliban po sa mga malalaking proyekto ni PBBM, ito talaga kasi, ito yung mga sumisira sa lipunan, mga sangkay. Hinahabol na ng mga otoridad ang iba pang sangkot sa illegal Pogo operations. Bagaman nakahain na ang mga kaso, aminado ang mga otoridad na hamon ito dahil hindi malinaw ang kanilang mga lokasyon. Hindi si Harry Roque, alam natin kung nasaan, di ba? Lagi po niyang sinasabi, nasa Netherlands siya. At ano doon eh, lagi po siyang nakikita sa mga video. Sino-sino ang susunod na posibleng masampulan matapos ang ipinataw na habang buhay na pagkakakulong kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo? Yun nga no, mga sangkay. Ako medyo nalungkot din ako sa part ni Alice Guo. Kaya nga lang, wala tayong magagawa mga sangkay. Kasi nga po, kumbaga may ginawa silang kasalanan eh. Biruin nyo, yung Pogo na pinatakbo dito sa Pilipinas, talagang namang katakot-takot. Naging mayor pa po siya, mga sangkay. Alamin sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Convicted na ng reclusion perpetua o lifetime imprisonment si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kaugnay ng organized human trafficking sa illegal Pogo operations. Grabe, no? Pambira habang buhay. Sayang yung ano eh, no? Sino ba yung nagkakagusto dito kay Guo? May mga fans po ito, mga DDS eh. 'Di ba? Ayan po, baka gusto nyo, sundan nyo sa kulungan. Kaya ang sunod na target ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang magkasa ng manhunt operations laban sa mga natitirang Pogo personalities. Kabilang na dyan sina former Duterte spokesperson Harry Roque. Ang tanong dyan, paano nila huhulihin yun? Ano ba, Interpol ba ang gagawa? Ronalyn Baterna, Porac Pampanga Lucky South 99 operator, Cassandra Ong. Isa pa yan, nawawala daw po yan mga sangkay. Pero garantisadong magiging pahirapan ang paghahabol sa tatlong Pogo personalities, partikular na kay Cassandra Ong ayon sa komisyon. Base kasi sa huling monitoring ng PAOK, Enero nang huling namataan si Ong sa Japan. First quarter po yung last namin na track. We have to backtrack everything with regards to her movement. Japan lang ang last na nalaman namin. So, malamang nasa Japan siya kung ganun. Kung yun yung last track nila kay Ong, di nasa Japan siya. Diba? Umexit anya si Ong sa bansa matapos siyang palayain mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City dahil sa contempt order na ipinataw ng Kamara. Nauna nang nag-issue ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kay Ong. Pero paglilinaw ng PAOK, hindi ito nangangahulugan na wala ng karapatan si Ong na lumabas ng bansa.
lalo na't wala pang formal na kasong nakahain laban sa kanya na mangyari ito. Ayun, yun nga ang problema mga sangkay. Late ang kaso. Kaya nakaligtas pa mga sangkay. Pero kung mayroon na po itong inihain na kaso, medyo na to, mahihirapan ng mga sangkay na makatakas sa Pilipinas. Yun nga sobrang bagal po kasi talaga ng sa Pilipinas ng hustisya 'Di ba yung proseso ng justice, napakabagal. Yun din po mga sangkay, may problema po tayo diyan Kaya nga po itong kay PBBM ngayon, yung laban kontra sa korupsyon, ginagawa po ngayon ng Ombudsman, Sandigan Bayan, ang lahat. Actually, kahit po yung Supreme Court, nag-uusap na rin po sila kung paano pabibilisin ang proseso dito sa mga korap na mahatulan agad, magkaroon po kaagad ng hustisya sa kanilang mga pinaggagawa. Kasi ang bagal daw po talaga, biruin nyo. Kaya nga po kampante itong mga buwaya, mga sangkay, kasi nga po umaabot sa Pilipinas ng mga 5 taon, 10 taon, 'di ba? Matagal, 20 years mga sangkay. Habang ginigisa yung kaso, talagang napakabagal mga sangkay. Kaya't pinalayaan niya si Ong bago ang transition ng 19th Congress patawid ng 20th Congress noong Hulyo. Mag-uusap-usap po kami. Bakit importante ang Kongreso dito? Sapagkat sila po ang huling may hawak kay Catherine Cassandra Leong. So, we have to check nung nagkaroon ng release order si Cassie Leong, kanino nila turn over. Samantala, yellow notice lang daw ang kayang hingin ng Philippine government mula sa Interpol para kay Harry Roque. Ito, mga sangkay. Ito, ulitin natin. Yellow notice lang daw ang kayang hingin ng Philippine government mula sa Interpol para Okay. Teka lang, di pala natin napakita yan. Yan ang problema. Yellow lang daw po ang notice na mahihingi ng pamahalaan natin para kay Harry Roque sa Interpol. lang daw ang kayang hingin ng Philippine government mula sa Interpol para kay Harry Roque. Habang ongoing ang asylum application nito sa the Netherlands sa ilalim ng yellow notice, lokasyon lang umano ng target ang maaaring ipagbigay alam ng Interpol sa requesting country. Bakit ganon? Teka lang. Bakit? Bakit yellow lang? Di ba nakipagtulungan yung Pilipinas para po madakip si Tatay Digong? Di ba? Ang sabi, Interpol ang nakipag-ugnayan sa ating bansa. Tapos ngayon, ang ibibigay lang sa atin, yellow notice lang laban kay Harry Roque. Ba't ganon? Parang may mali, mga sangkay, no? Parang may mali tayo doon. Luging-lugit pala tayo doon, mga sangkay, di ba? Binigay si PRRD sa Interpol, papunta sa ICC. Tapos, ito nahihingiin si Roque. Ang sasabihin, yellow lang ang maibibigay namin. Hindi nila kayang hulihin si Harry Roque. Si Ronaldin Baterna naman, wala na raw katiyakan ang PAOK patungkol sa kanyang lokasyon sa kasalukuyan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PAOK sa iba't ibang mga law enforcement agency para sa susunod na hakbang laban sa 3 at-large POGO personalities. Kasunod yan ng leadership transition sa komisyon na pangungunahan na ni former PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Para sa agenda. Well, ayan na nga po, mga sangkay. Ano sa tingin nyo dyan? Pero ayun nga po, itong si Goo, no, nakakalungkot na ano na siya habang buhay po yung pinataw sa kanya Wala na. Mukhang malabo na po talaga. Pag sinabing habang buhay, ayun, doon ka na lang sa loob. Ang problema nga dito, di pa nakakapag-asawa itong si Goo, no? Ano talaga maling-mali yung pinasok niya, mga sangkay. Naging mayor pa po ito. Di ba nga po, sinasabing espiya daw po ito ng China na itinanim sa Pilipinas. So, tapos nabisto na nag-ooperate ng illegal na gawain dito sa ating bansa, itong POGO. Ngayon, mga sangkay, pagdudusahan niya ang kanyang ginawa. Imagine niyo habang buhay kang nasa loob. My goodness, di mo lang
Di mo man lang natikman yung mag-asawa. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.